Minimum wage na abot sa mahigit 90,000 pesos kada buwan. Isa po yan sa mga pang-engganyo ng Finland. So, totoo nga ba guys na aabot ng more or less 90,000 pesos ang minimum wage mo dito sa Finland? Tara, i-check natin. So, para ma-check natin yan, kailangan talaga natin ng payslip. So, since hindi pa kami sumahod this January, kasi sa katapusan pa, yung babasahan ko na payslip is December. So, eto na nga guys, ipopost ko na lang sa screen para makita nyo talaga, proof talaga yan, kung magkano talaga ang minimum na sahod dito sa Finland. Specifically, kung caregiver ang profession mo. Kung titingnan nyo mabuti, kung gross pay ang pagbabasahan, medyo malaki talaga siya guys. 'Di ba? 2,000 something. But then, may mga deduction pa yan. Yung 101 na yan is, nag-absent kasi ako ng 3 days kasi nag-sick leave ako. Pero ni-refund naman nila. So, wala na yan. And then, yung sa baba na may 3 deductions, yung 700 plus na deduction, yan po ay tax namin. Tax po yan. So, i-convert nyo yung 700 plus to Philippine peso and tingnan nyo kung magkano ang tax. And then, yung 100 something and then 17 euros na deduction, pension yan at saka mga insurance. So, i-add nyo na lang kung magkano lahat yung tax namin. And then, yung sa baba, yung 1,300 something, yan po ang net pay namin. Okay? Net pay. So, malinis na yan. So, 1,336 net pay. Na-convert nyo na ba sa Philippine peso? Magkano siya? Umabot ba siya ng 90,000? Kayo na po ang humusga. But disclaimer lang guys, dyan medyo malaki yung tax ko kasi December na yan. And then parang nag-limit na ata ako sa tax ko dyan, parang ganun. So, medyo malaki yung kinaltas nila. Pero tingnan natin sa January kung magkano yung kaltas na. Kasi magbaback to zero ulit yung tax ko. Hindi ko ma-explain ng maayos basta yun. Anyway, and another disclaimer, may matatanggap din kami sa 15 if ever nag-duty kami ng yung mga night shift, hindi night shift. Yeah, night shift if meron ka. And then evening shift, Saturday, Sunday, kasi Sunday double pay. And Saturday, mga 25% ka. Yung holiday, yun ganun. If ever nag-double shift ka or yung nag-pit ka or nag-extra shift, dun din yun sa 15th mo matatanggap. So, depende yun. Kasi kung morning ka, like morning yung shift mo lang, and then wala kang Saturday, Sunday, wala ka talagang matatanggap, guys. So, yun na nga, bumalik tayo dun sa balita na more or less 90,000 pesos yung minimum ng sahod dito sa Finland. Actually guys, aabot naman talaga siya. Pero, wala pa yung mga deductions mo, like mga rent, mga bills mo, grocery, yung mga luho mo pa, padala mo sa Pinas. 'Di ba, imagine? Yung sa akin nga, kung babasahan ko yung December na salary ko, nung kinonvert ko na sa mga 80,000 lang siya. So, magbabayad pa ako noon ng rent, ng kuryente, yung tubig, kasali na sa rent yon. And then, grocery ko pa guys. And then, may mga magpapadala pa ako sa Pinas. So, imagine nyo na lang kung kaya nyo na ganun yung magiging budget nyo or magiging sistema nyo dito. At buti na lang guys, since may roommate ako, hati kami sa bayarin dito sa bahay. Yun talaga ang tipid-tipid ako konti. Kasi nga, yung rent dito guys, mahal din. Yung bahay kasi namin dito is around 600. So, since hati kami, mga 300 na lang yung babayaran ko monthly. And then, sa kuryente naman, hindi masyadong malaki yung babayaran namin. So, okay lang din. Parang pag nakakatipid-tipid ako konti sa part na yun. Pero kung solo living ka guys, may own apartment ka, sa'yo lahat yung bayarin. So, iba din yun. But overall, kung tatanungin nyo ako
Sulit ba o worth it ba magtrabaho dyan sa Finland? My answer is always yes. Yes po, sulit po dito. Kasi aside sa mas okay yung sahuran dito kaysa Pinas, makakapunta ka din ng ibang country like Schengen countries. Mabivisit mo yun without visa. Talagang list ng pag-travel mo doon. Wala silang hingin ng mga documents or something. Wala. Passport mo lang and then you're good to go. See? Ang daming Schengen countries guys na pwedeng i-visit. So, isa yun sa mga advantages na andito ka sa Finland. I know hindi all the time na sunshine and rainbow yung magiging experience mo dito sa Finland. But overall, for me guys, I am so grateful na andito ako. And I will be forever thankful sa Finland na binigyan nila ako ng opportunity na makapagtrabaho dito.